I said, plant is a crop of love. Plow up the hard ground of your hearts, for now is the time to seek the Lord that He may come and shower righteousness upon you. Let us pray. Father God, thank you so much once again sa imong grasya gug mga imong gibubo ka namo, Lord, for the freedom that we can hear your message freely because you have given us so much grace, O God. We pray that you will bless the ears, the hearts, the minds of your people, that your words will not become wasted, but it become fruitful, O God, upon the lives of their people. Continue to bless all the gatherings of your people. Continue to bless all the servants, Lord God, who will be delivering your message to your people this day of worship, God, and continually cover us all with your presence, God. Also in Jesus' mighty name we pray. Amen. So this morning, hallelujah, this is the part 2 of the message about plant the good seeds of. Itanong na to ang maayong binhi sa atong niaging Domingo is about itanom ang binhi sa pagkamatarong aron mo harvesta og kanang gugma or the steadfast love sa Ginoo, dili ang kapangot sa Ginoo kundi ang gugma atong maani. And then na-take up pod atong niaging Domingo nga kumutanong tagpagpaubos is kinabuhi atong maani dili kamatayon. Diba? Katong nag-isog-isog nga duha ka kapitan ni King Ahab, matud pa nangasunog sila sa kalagikan sa langit, kay nag-isog-isog sila, nag-atubang ni Elijah apan ang third captain nga nagpaubos. Wala siya namatay, apan nakabaton o kanang pabor o wala gyud daon sa ang iyang team nga 50 ka mga sundalo. Now, dito ta sa sunod, ikasduha to motong plant the good seed of humility, and then the third one, okay, Ibadahin pa sa ubos. Gising pa. Okay, manataan na. Next. The next slide. Plant the good seed of kindness. Ipugas na to ang maayong binhi sa pagkamaayo. Plant the good seed of kindness. Now, Joshua chapter 2 verse 1, yung dinhi, that then Joshua secretly sent out 2 spies from the Israelite camp to Acacia Grove. Napadala si Joshua kung nagduha ka espiya, matud pagikan sa campus Israel, at matod ba dito sa Acacia Grove, and he instructed them na ingon si si Joshua, scout out the land on the other side of the Jordan River. Sa tanawa tong yuta dito sa tabok sa Jordan River, especially around Jericho, labi na gid sa palibot sa Jericho. So the 2 men set out and came to the house of a prostitute named Rahab and stayed there that night. So ang duha nga gisugo ni Joshua ni adto pod o matod pa nakaabot sila sa balay sa babae nga maligya o dungog o nabaligya siyang unod nga ginganlag si Rahab. O dito sila nakapahulay, dito sila natulog. So take note, sa kadaghan sa mga balay dito, sa kadaghan mga tao dito gid sila nahagsa atong balay sa prostitute or namaligya sa iyang unod. Kaya ngano kaha? Okay. So, muna dili ta ka judge unsa kadautan ang binuhatan sa tao, because kay naay binuhatan sa taong dautan. Naay binuhatan sa tao nga dautan apan ang kasing-kasing maayo. Naay binuhatan sa taong dautan pero ang kasing-kasing maayo. Like this one. O tan-aw na to unsa iyang unsa paingnan sa long story. But someone told the king of Jericho, ug naay nakaingon sa hari sa Jericho nga pipila ka mga Israelites ni adto kanila anang gabi una para mag-espiya sa ilang yuta. So the king of Jericho sent orders to Rahab. So nagpadala og kanang sugo ang hari ngadto kang Rahab nga ipagawas ang mga tao nga niadto sining balay kay nag-espiya lang sila sa tibok yuta. Now take note that the Jericho ihatag ni Lord ang maong dapit sa katawan si Ginoo. Pero naanay occupants dito. So naay mga dapit nga diin gipuy-anag mga taong lain, pero kanang dapita para di ay na sa anak sa Ginoo. Hello. So matod pa dinhi ingon ang hari ipagawas sa mga tao nga naa sa imong balay Rahab kay nianhin na sila para mag-espiya sa tibok natong yuta. Let's proceed to the next slide. Rahab had hidden the 2 men
gitaguan ni Rahab ang duha ka mga tao. Nga first time pa to niyang na-met. Na ay mga tao nga butan nga maabot sa atong balay pero naapoy taong dautan nga moabot. Nya, mo lagi dili ra bata kabalo og butan pa nang abot or kitay mahimo ang mahibutan o mahimong kuan. So but here she replied, yes, the men were here earlier. Namakak siya mo ng white lies. Tubag po si Rahab nga, una may mga tao, pero ganina raman to. But, I don't know where they were from. Pero wala po ko kabalog, asa tugikan silang mga tawana. Sakto po, sakto ba ka ha? Tanaw na to. Then, they left the town at dusk. Niya, biya na din sila, nagdali-dali si biya. As the gates were about to close, samtang nga ang ganghaan, hapit na gakasirato, nagdali-dali, gid sila, siba. I don't know where they went o wa na ko kabulog asa sila paingon. Pero, irang gitaguan dito silang balay. If you hurry, kung magdali-dali mo, you can probably catch up with them. Kasi mag-ingon si Rahab, kung madali-dali mo, maapsandagin ninyo sila. Okay, so namakak siya. O, kinsa iyang gitabunan? Mga anak sa Ginoo. Mga tarong nga anak sa Ginoo. Side sa Ginoo. Dili dautan. Okay, let's proceed to the next slide. Actually, in verse 6, she had taken them up to the roof and hidden them beneath bundles of flax she had laid out. Iyara din gitapigan dito sa atops ilang balay nga dito kuno dapit na dito ang bundles ang flax kanang mga imuon nga kining panakton matud pa dito gibutang niya gitaputipigan niya ang duha ka mga Israelites nga nag-espiya sa ilang lugar. Okay, so muto nga kanang silent asana white lies. Nakapamakak pero para in favor sa katawan si Ginoo nga dili maunsa. So naipagpamakak nga gi-honor ni Lord. Pero ba pamakak para nga makasibata, makatago tas atong binuhatan nga di mao, that is a big sin. Okay. So let's proceed to the next slide. Before the spies went to sleep that night, so kay naara mas atop sa balay ni Rahab ang duha ka espiya nga mga Israelites. Sawa pa sila nangatulog atong gabi una, niadto si Rahab dito sa ibabaw sa iyang balay. Atol pa, og nakikistorya nga to kanila. Ingon si Rahab, I know the Lord has given you this land. Ala ka, oy. Na ay, pagpadayag ang Lord sa prostitute nga si Rahab. Siya, kabalukong ang Ginoo, ang Ginoo, ihatag ninyo kini nga yuta. I know the Lord has given you this land. Kabalo ko nga, ihatag sa Ginoo ninyo ning yuta. She told them, we are all afraid of you. O gani kaming tanan nga hadlok ninyo. Everyone in the land is living in terror. Kaming tanan nga hadlok mi sa mga Israelites. Nganong nahadlok man sila sa mga Israelites? Unsay hinungdan nganong nahadlok sila sa mga Israelites? Not because of the Israelites, but because of the God that they have. For we have heard how the Lord made dry path for you through the Red Sea when you left Egypt. Kay ilang nadunggan nga ang Ginoo kuno nga ilang Dios giunsa niya pag himugdalan dito sa Red Sea sa diyang ni biya sila sa Egypt. So maayo ning mga tao nga makailapod sa klase sa Dios atong gilagano o sa milagro gibuhat para mahadlok pud ang tao. Matud pa ang kontra nato. And we know what you did to Sihon and Og. O kabalumion sa inyo gibuhat si Sihon. Kining si Sihon o si Og, mao ni ang two Amorite kings of the Jordan River, matud pa, whose people you completely destroyed. Na inyong gipang laglagid in gipang patay. So nadunggan na nila, wala na natago. Because ang tanan ipadayag ni Lord para madayag unsa kagamhanan o unsa dapat o aron nga malisag ang mga kontra. Now let's proceed to the next slide. No wonder our hearts have melted in fear. Isa mo na nga, hadlok yun mi. Muna nga, murami amo kasing-kasing na nga tunaw sa kadlok tungod sa inyong Diyos nga gamhanan milagroso. No one has the courage to fight after hearing such things. Walay makig, wala na kaisog nga makig-away. Samtang kami nakabalo nga ingana ang gibuhat sa inyong Diyos. For the Lord your God is the supreme God of the heavens above the earth below. Grabe, nagwali na ang prostitute. Hello! Siya,
For the Lord your God, kay ang Ginoo nga inyong Dios, supreme God, labaw sa tanan, sa kalangitan man, ibabaw man sa kalangitan, or ilalom sa kalibutan. Nagwali ang prostitute. Gipadaygan siya sa Espiritu Santo, nga ingana ang Dios nga gialaganan sa Israel. Na ay mga tao, nga din-abi natog, walay pagpadayag ang Ginoo kanila. Apan kung Ginoo magpadayag kanila para mahibulong ta nga ang Dios mugamit sa mga ordinaryo nga tao, mugamit sa daotang nga tao para pagpadayag ang buhi nga Dios ug maayo ngadto nga Dios. Walay pili kinsa iyang gamiton para mapadayag kinsa siya nga Dios. Hello, wala siya pili. Pero para sa uban, babae nga pastor, wala na, fake na, dautan na. Ang mga lagad sa Ginoo nga mga na-record nga dautan, gipahilom lang. Pero mga lagad sa Ginoo mga babae nga grabe nagkalayo sa pagpangalagad sa Ginoo, nagkalayo sa pagpadayag sa kamatuoran, gidaot-daot ug di na nagahibulong kay nasulat sa Biblia. Bisan gani si Hesus ipagasawilan nga prinsipe siya sa kangit-ngit. Hello. Muna nga pasagdi ang mga tao nga din magsigig pang daot nga walay agi. Nga ang ginagipang daot na anay agi. Hello? So, kini nga statement ni Rahab nga prostitute, it's coming from the Lord. Dili na coming sa iyo. For the Lord your God, si Rahab nag-ingon na, for the Lord your God is the supreme God of the heavens above and the earth below. Next slide. Now swear to me by the Lord, na niguro pintaw si Rahab. Ingon siya, panaad na ko mong duha. Diya sa Ginoo, that you will be kind to me and my family since I have helped you. Kabalo siya. Nga naagi mahitabo nga pagsulong sulong din ang katawan sa Ginoo sa ilang yuta, sa ilang dapit. O kabalo siya unsa ka makalilisang nga kay tungod sa ilang nahibawan. O naniguro na siya. Nagpugas na siya maayo. Nagpugas na siya kindness aron dili siya moagig kamatayon. Dili siya moagig o daotan. Hello? Ingana, nagpugas na sila maayo. She planted the good seed of kindness. O mauto, nagtanom na siya. Bisan tuod siya daotan. Apat kung ang daotan mo pugas, ang iyang gipugas, magabunga gyapon, magatubo gyapon, mubunga gyapon. Wala gid sa Biblia kung ang dautan mo pugas, dili na mo tubo kay dautan ang nagpugas. Wala na. Tanan nga nagpugas, mutubo ang iyang pinugas. Ug mo bunga kini ug makaani pud siya. So ingon sa saad lang sa panaad mo nako sa inyong Ginoo nga kung muanhin na mo sa mong yuta, kagitabangan taman mo. Give me some guarantee that when Jericho is conquered, nga kung ang Jericho matud pa, mapildi, you will let me live. Tugutan mi nimo. Tugutan ko nimo nga buhi along with my father and man. Mo na siya. Dautan siya. Apan naguna-una sa isang pamilya. Dautan ang binuhatan. Oh, dautan ang binuhatan apan ang kasing-kasing naguna-una sa mga magpapagpamilya. Hello? Naiuban, maayo ramas barkada. Maayo raman sa iyang mga friendship. Pero sa iyang pamilya, wagit in taon ni hatag bisag gamay, pamuy-buy pa. Pero kini si Rahab, prostitute siya, negative gid ang iyang trabaho. Negative ang iyang image, ang iyang dungog. Pero, ang iyang kasing-kasing na pagbati sa iyang pamilya. Isa, panaad mo na ako. Nga, dili ko ninyo patyon. Pati akong papa, akong mama, akong mga igsuon nga lalaki, igsuon nga babae, o ang ilang pamilya. So, naa siya gugma sa iyang pamilya. Dautan siya trabaho. Pero maayo siya kasing-kasing para sa iyang pamilya. Naiuban, pamilya ang biyaan, gi-insulto-insulto. Pero pag abot magbalatian, pamilya raday gyapon ang nagtabang niya. Dili ang barkada. Dili tunggi, giuban-ubanan, gi-enjoy-enjoy yan. Hello? So, ingana igsuon. Na yung mga ingana, o naagyapon na karon. Because unsay nasuwat, kaniadto, naagyapon karon, pero lain na nga actor, lain na nga tao. Let's proceed to the next slide. We offer our lives as
a guarantee for your safety. The men agreed. Inguntong do ka espiya. Okay. And siya, sige. Naanay garantiya nga dili ka unsaon namo. Naanay agreement. Hello. So wala gid niingon sila nga ay kinahanglan matay ka kay imong pinuhatan dautan man. Hello. So ato makita diri no kung nakabalot sa Biblia nga bisan ang mga dautan gitagaan ni Lord og chance nga adunay kabaguhan. In the New Testament, the prostitute na nag-offer ni Jesus gibago. Ano sa to, do not judge. Dili ta makahukom, di ta maghukom. So sige, yun sa walay problema. Among gihatag kanimo ang imong request. If you don't betray us ingon ang duha, kung dili kamo luib na mo, we will keep our promise and be kind to you when the Lord gives us this land. Kung dili kamo luib na mo, ang among gisaad nga dili ka namon sa unyong pamilya, amo nang tumanon kung ihatag na sa Ginoo ining yutaa. Next, proceed. Then since Rahab's house was built into the town wall, ang balay ko ni Rahab dito kuno dapit sa tumoy-tumoy sa town wall doon na sa tumoy. She let them down by a roof through the window. So di na siya pwede mo agi sa pultahan. Dito na mo agi sa bintana. Kaya man itong itapigan sa gabi pa. Pagkakaadlawan matod pa. Iyang gipan naog sa balay. Matod pa pinaagi sa pisi. Gikan dito sa iyang bintana sa ibabaw. Ingon din siya, escape to the hill country, she told them. Hide there for 3 days from the men searching for you. Sa tago mo tulo ka adlaw sa mga tao nangita ninyo. Then when they have returned, you can go on your way. Kaya kung magkabalik na itong mga tao nangita ninyo, anak padayon mo padayon, pagbalik ato sa inyong pigikanan. So, na ay good relationship ang first time na nagkita. Dautan siya, image, pero na siya kasing-kasing mataraw. Napoy uban, unsa ni? Gwapo kaayo hitsura, pero ang kasing-kasing dautan. Hello? Ang importante, di ba halag pangit atong naong? Basta nindot gwapo atong kasing-kasing. Ang atong kinabuhi, mulungtad yun, dili pa mo sayog kamatay. Amen? Hello? Importante gini atong kasing-kasing nga sakto putli, hinlo. Nga naman, mo ni makatabang nato, di ni atong naong, kay pwede atong naong, magpa-pretend-pretend. Babaw ano na to, pabutan-butan lang ta, paayo-ayo lang ta, masapon na magyapunta. Mugawas ra gina, musugot tag sa dili. Pero tinuod kang maayog matarong. Dili na gina ikalimod, di na ikatago. Mudayag gina. Nga ikaw tarong maayog. Hello? So, unsa ni tabo? Let's proceed to the next one. Before they left, the man told her, sawa pa ni lakaw ang duha ka mga espiya. Naniguro pod silang duha. Gamit pod silang wisdom. And siya, we will be bound by the oath we have only if you follow these instructions imuntong duha. Na antay, binding ani, matod pa sa atong kasabutan. Kung mo follow ka sa among instructions, unsang instructions nila? When we come into the land, kung moabot kami aning yutaa, you must leave this scarlet rope hanging from the window through which you let us down. So, kinanglan ko no, kay arong magtimailhan nga, mo nang balaya. Ibilin ni mo ning pisi nga scarlet or sa ato pa, kining, sana, sa Tagalog as, lila. So, yung Bisaya sa scarlet, violet, wala may Bisaya sa violet or scarlet, no? O lila sa Tagalog. Oh, siya, ingon ang duha na ni guro. Kay para dili sila masayo sa balay. Siya, kanang kinanglan nga kining ang pisi nga scarlet nga imong gipatunto namo para makanaugmi gikan sa imong bintana. Ibinin lang kay timailhan na nga mao na imong balay. Kay basin og subdivision para hira bagit sura ang balay. So naniguro po sila, kinahanglan mo gamit ang wisdom. Amen. Gamito na itong kasing-kasing, gamito na itong hunahuna, gamito na itong tanan nga makatabang para walay mahimo nga
kapakyasan sa tanang mga kasabutan. O matod pa, and all your family members, your father, mother, brothers, and all your relatives must be here inside the house. Grabe. So, kinanglan day kuno, nga naatanan sa balay, way maglaag. Kay kung isulong na, katong laagan, maapil o kamatay. Ang naara sa balay, safety. Amen. So, manigandiri, kung sumusulong na mi, kung faluhon nimo ang among instructions, nga ang PC nga scarlet or violet, ibitay diha. O kung maglakaw imong parente nag-asa dapitang lang laag sila, nadugayan sila abot. Kung mga matay sila, kay amo ang tanan nga naa ni balaya, safety na, katong laagan, patay kang bata ka. So, syempre, wala na ba sila kabalog-ganos ang sulong? So, kinahanglan intact sila pirmi sa balay para safety sila. Hello? So, inga na. Muna nga, during sa katalagman, dapat naata intact. Katalagman sa flood, ang safety nilang Noah na sa arka. Amen. Katalagman sa Egypt, ang safety sa makatawan si Ginoo nagyapon sa ilang balay nga ang ilang puntahan na ay dugo nga gipahid sign nga mulabay lang ang angel sa death kay kanang balaya nagtuman sa instruction nga ang dugo nga gi-instruct nga nagrepresentar sa dugo ni Kristo mulabay lang ang kamatayon para lang sa mga taong wala nahibalos kamatuoran. Let's proceed to the next slide. If they go out in the street and are killed, isa, klaro gid ang duha, isa, kung manglakaw sila sa kadalanan o mga matay sila, it will not be our fault, di na namo among sayo. But if anyone lays a hand on people inside this house, we will accept the responsibility for their death. Isa, apan kung naay mamatay sulod sa ilang balay, kami na'y manubag. Sa ato pa, there is an agreement for safety, protection. So kung magbugas ta og kindness, makakaanitag protection from the enemy. From death. Kay patyo maginalatanan. Kay aron nga wala na mo sukol, wala na mo balos mo ba manimalos sa ilaha. Next slide. If you betray us apan kung magluib ka namo. However, we are not bound by this oath in any way. Dili nami mangilabot aning atong kasabutan. I accept your terms, ingon ang si Rahab. Siya akong dawaton ang inyong mga ang inyong mga sabutan. And she sent them on their way, leaving the scarlet rope hanging from the window. O gipa, lakaw na din niya sila. Sa lakaw na mo, gibilin lang gid niya ang scarlet rope hanging from the window. Let's proceed to the next slide. And we are now in chapter 6 because chapter 2 mo tong pag-espiya. Chapter 6 muna ni ang pagsulong sa katawan sa Dios dito sa Jericho. So nag-jump ko sa verse 22. When Joshua said to the two spies, attack naman sila before aning 22. Attack na sila. Ingon si Joshua paniguro, keep your promise. Timani inyong mga saad. Go to the prostitute's house and bring her out along with all her family. So kinanglan nga ang atong kasabutan matud pa, masabtan sa atong boss, sa atong head, para na-order sa head, nga mag-order, nga dili appeal, kay naanay kasabutan. So, kinanglan, makabaluta sa kasabutan, sa mo-protect na to. Kabaluta, kinsay i-protect. Kinsay, ang mga tao, nga diin, mo likay anang panimalaya, tungod kay naadiha, ang ilang nagtabang kanila. Let's proceed to the next one. The men who had been spies went in and brought Rahab, her father, mother, brothers, and all the other relatives who were with her. They moved her whole family to a safe place near the camp of Israel. Gituman nila ang ilang kasabutan. So gidalaga ni sila dito sa kampo sa Israel. Why? Tungod kay naghugas si Rahab og kindness. Ni ani pud siya kindness og wala sila napatay. Ang nagpugas isa ra ka member sa pamilya si Rahab ra nga dautan. Wala gisaysay nga ang pamilya unsa pudto. Pero mao lagi kung mupugas tag maayo sa side sa Ginoo.
muani pud taog maayo. Likay ang pamilya ni Rahab. So ingana, usahay wala ta na among tungod kay naay gipugas nga maayo sa atong mama bakag papa or kinsa baka igsuon. Mo nang maayo ni magbugas tag maayo. Kay mo ani tag maayo dili daotan. So they moved her whole family to a safe place near the camp of Israel. Safe place na sila. Next, proceed. So just to spare Rahab, the prostitute, and her relatives who were with her in the house, because she had hidden the spies, just was sent to Jericho, and she lives among the Israelites to this day. Pagkagrabe. Hangtod karon, ang ilang buyo sa yuta kauban sa mga Israelites na apa, because of the kindness nga iyang gipugas, nga wala abusahi. Once gani, nga di ta mag-abusar, dili kita mahimong alanganin. Amen. Ayaw abusahi ang inyong covenant. Pag tinarong jud, ayaw kay pagpatarong-tarong lang. Amen. Kay magpatarong-tarong lang ta, masakpan gihapon ta. Apan kung matarong jud ta, wala na angay ikatago. She lives among the Israelites to this day. Nagkauban sila sa Israelites hangtod karon because of that kindness nga gipugas ni Rahab. Hello. So ingana, we will reap. Unsay ma-reap daw nato? Life para sa atong pamilya. Makaani ta og kinabuhi para sa atong pamilya. Hallelujah. Munang ingana ka, munang maingon na sila nga. Hello. Nganong kadto pa magipamilya ka nga daotan man to. Record. Tungod kay naa man gipugas nga wala sila kabalo. Amen. Hello, naay rason. Isa na, hala, ngano man to? Di sila ra magipamilya nga nakapuyo pa dito sa yuta sa Israel. Kay naa day gipugas. Maayo pataro. Let's proceed to the next slide. So plant the good seeds of kindness and harvest a spared life for your whole family. Kung magtanong tag maayong binhi sa kamaayo, makaani ta og kinabuhi nga gi-spare. Gibuhi, wala gipatay, pati ang tibuok pamilya. Hello. So nindot ka ay nang magpugas tag maayong binhi. Let's proceed to the next slide. Fourth. Okay. Financial support. Plant the good seeds of financial support in the ministry and the ministers. Igon pa sa Philippians chapter 4:15 man siya. Philippians 4:15. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. Okay. Grabe si Pablo, prangka gid si Pablo. Siya, kabalo mo mga Philippians nga Christians. Kamura jud ang naghatag nakog financial help. Sa labi anong tabang, sa ding akong gidala kaninyo ang maayong balita. And then traveled on from Macedonia. O sa din, ni-traveled na po ko gikan sa Macedonia. Kamura yun ang naghatag nakog financial support. Ang uban gipangwalihan niya. Patingdaghan na. Watod pa, wala gid in taon nagtuno. Wa gid in taon nagtabang. Igo ra gid sila nagdawat sa mensahe, nagdawat sa alagad si Ginoo, wala gid sila pahalipay. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. Bisan pagto ako sa Thessalonica, gipadalaan pag gid ko ninyo og financial nga help. Dili kay ana na to tabangan si Pablo mo ani sa atong balay, sa atong dapit. Kung tuas sila sa digtulahin, sila na'y bahala dito. So ingana, plant the good seeds of financial support in the ministry and the ministers. Kay uban, maingon naman, sige, para na sa simbahan, para na sa ministry. Wala dyan down para sa minister. Kaban, para na sa instrumento. Wala gid taon para sa alagad si Ginoo.
So ito, kamuray nagtabang. You're the only ones who gave me financial help when I first brought to you the good news. So, sa ato pag makadungog ang uban ani, okay, naulawan sa taan ni wa ta na mention. Hello? So, ang mga katagugurin to, mga negosyante, magito sa mga dato, sila, cute sila, dasig pag ganito, balik ni ko sa nga, kamoy nagsaad-saad ato na aging tuig, unya, karon ako tamong awhagon, nga, nginong gisaad ato na aging tuig, hindi nang tumanon karon tungod kay, wala pa ninong gituman ang inyong gipangsaad. Sa bisan pag na ako sa Thessalonica, nagpadala mong tabang nako financial help. Dili lang ka isa, apan more than. And I don't say this because I want a gift from you. Wala ko nagsulti, ani kay aron nga mangayo ko ninyo. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. Gani gusto tamong tagaan o ganti sa inyong pagpakitag maayo sa ako. Inga isip alagad sa Ginoo nga nangalagad. So, the Philippines Christians are not rich. Pobre sila. Pero kasagara, matod pa sa survey. Kasagara, mga pobre, daghan manggitagon nga pobre. Kasagara, dato, dagang kwarta. Mo'y ganit, mo'y ino. Hello? Amen. Hello? Let's proceed to the next slide. At the moment I have all I need, ingon si Pablo, sa panahon nga na ako'y panginahanglan, and more, I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. Sa panahon nga na ako'y panginahanglan, kaya na amagit na mga pananglan nga pag-ayaw nga panang. Tapi na nangilang siya, I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. Nga na sila ka-giver generous. Nga bisag wala si Pablo dito sa ilaha. Ilang ipadala kang Epaphroditus, hatag ni kang Pablo. Inga na sila kamanggi hatagon. Hello? May mga churches nga generous, bisag dili mga adunahan pero generous. Na iban adunahan. Pero grabe kid ka, ginut. Hello? So, I am generously supplied with the gifts. Nasangkap ko pag-ayos ako mga Panginahanglan. Tungod kay nagpadala mo, pinaagi kang Epaphroditus. They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Pagkahumot sa inyong mga halad, matod pa, acceptable and pleasing to God. Because ang ihatag sa alagad sa Ginoo is, matod pa, para na sa Ginoo. Ang receiver para sa Ginoo nga mga bahin ang alagad si Ginoo, dili ang treasurer. Tig-record ra ang treasurer. Mo nay tinuod, dili ang receiver ang treasurer. Ang receiver authorized is alagad si Ginoo. Tig-record ra ang treasurer. Hello? Ingana siya. Di ka uban church, dili pa in town kakuha kwarta ang pastor, ka treasurer, o dili mo sugot, dili kakuha, and that's unfair, that's not biblical. Amen. Gamanan kay membro, gamanan kay treasurer, gamahan kay officer sa ubang simbahan. Ang pastor ta, nila dayong kontrolon. Pastor mo ni iwali, pastor. Pagwali gani ka pangigo, pastor, isa lagi ka simbahan, pangitla na naglaing simbahan. Nga nakagamanan ubang membro. Hello? But dili nga na ang Ginoo. Dili nga na ang organizational start ni Lord, ang structure ni Lord. So, there are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. And the same God who takes care of me, o ang, sa mga Diyos na nag-atiman ako, will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. In other version, and my God will supply all your needs according to the glorious riches all in Christ Jesus. Sa tanang mga giwalihan ni Pablo nga simbahan, sa tanang mga dapit nga giwalihan, ang iyang gideklaran ra ani nga declaration nga ang Dios magasupply sa tanan ng Panginahanglan, only the Philippians Christians. Why? Sila ay nagpakita nga nagasuporta sa financial aspect. Hello? Ingana. Lahi. Tong, di ba sa mga anak?
Mga mama diri. Ganang manghitagon, butan pa, manghitagon, garespeto nimo. Murag, lahi din ang imong level sa gugma. Hello? Kadungtong ko sa birthday ni mama. Kabalo naman siya mga dili ko makagtumakan mo ni mama. Pero nakadto ko. Pero ingon siya sa parts and message. Na Lord, bisag si Shirley na nagsiinday, imong ipaabot sa akong birthday. Bisag si Shirley na nagsiinday, imong abot sa akong birthday. Kay ingon naman sila dili kani. Muy prayer sa akong inahan. Ano man? Ang duol sa tong tugan gusto na to makitaan. Amen! Duol po sa tong kasing-kasing, kung kita manggi, hatagon, magbali-balita, masuporta ta di kay. Nagsige lang tao. Sige lang tagitay pangayo. Hello? And my God shall supply all your needs. Let's proceed to the listen, NLT and ASB mo raman siya. Patod pa, and my God will supply every need of yours to His riches in glory in Christ Jesus. In this verse 8:10, grabe po ng ESV, I have received full payment. Na, murabag, sa to, gibalusan siya insakto sa iyang paghago sa pagwali. And more, og siglabaw pagani ang ako nadawat. I am well supplied. Grabe gid ang akong ang akong panginahanglan is na-supply gid tanan. Having received from Epaphroditus the gifts you sent me. Og salamat sa Ginoo. Sa nagdaot ko. Sa wapa ko nagdaot, pero na ako gikabati sa akong lawas. Na ako'y desire nga magpa-check up ko, magpa-laboratory para mabawaan ako akong health condition. Kaya dili man sayop nga magpa-check up ta, magpabalutas sa atong health condition. Kakawala ra siya. Kaya busy lagi po. Sa dihang nagdaot na ko, grabe naman akong eagerness nga magpa-check up to know my condition. O tinuod siya na, nakapa-check up. Kani atong Monday, 5.2 gani akong nabayad sa thyroid panel o sa abdomen nga laboratory. Nana, masalamat. Kada laboratory na ako, kapila na to ka laboratory, isa ragoy na ibikil, o gamay ra pud ang bikil. At sa kabalo ko, nga mao na ang diferensya sa akong lawas o gamay rang bikil. Ingon to sa isa ka doktor sa tong sa abdomen. Ma'am, wala kay kidney stone, wala kay cyst, wala kay money man na lang kay mild liver, sa fatty liver. Oh, ako nagamay nga tambok sa akong liver or akong atay. Siya okay na naman kay gamay ra. Katupong pikas, kulang po kog lipid protein. Oh, mura po ito diferensya, lipid protein. Kita na ako ang diferensya sa normal. Kada laboratory, na ay gamay, isaragin na ay gamay diferensya. At isa kabalo ko nga na ay diferensya. Kaya kung na mag-something ka-feel ako sa body na Ginoo. Hello, ug salamat sa Ginoo. Dako man jud to. Pero ug salamat sa Ginoo, gi-supply ni Lord. Hello, gi-supply ni Lord. Apoy gigamit sa inyo, anay di bisita, naghatag po. Ano man? Kung kita mga lagad sa Ginoo, as we sow kindness, we will reap also kindness. As we sow generosity, we can also reap generosity. Apa isa? Pastora, kabaluman siya pa-check, magpalubat to. Sabat ng pastora kay, magpahulam ko, pastora. Magpahulam ko. Kaya lang ka malang kadilis ako mamulam. Praise God. Let's proceed to the next one. As we plant the good seed of financial support in the ministry and the ministers, we will reap God's declaration of God's provision. Maka-reap ta sa declaration sa God's servants, ay sulat, God's servants declaration of God's provision. Ito, sa tanan nga giwalihan ni Pablo. Wala siya i-declare nga to, nga declaration nga, and my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ang Philippians ra. Kabisag wala si Pablo dito, magpadalaga po sila. Kaya nga na sila naglab sa alagad si Ginoo. Nga na sila naglab sa alagad si Ginoo.
Naiuban, nga na ra ang imong values, imong pag-alagad si Ginoo. Naiuban, greater po ang values, alagad si Ginoo. Mag-love gift na mo, kung maay among diservisyuhan. Na po iban, wala lang po kay wala po din taon. Amen. Let's proceed to the next one. Okay. Respect. Another good seed. As we sow the good seed of respect to God's servants and respect to God's servant and reap amazing provision in famine times, and the life of her son was restored. This is in the book of 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16. Mauni ang istorya sa kang Elijah nga diin famine naman to siya, gutom naman, ug matud pa na hubas na ang sapa sa Kiret. O ingon si Lord kang Elijah, adto dito sa balangay sa Sarepta or Saripat, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you. Ako nang isugo ang balo nga mo imong pakaon nimo. So he went to Zarephath. Niadto si Elijah sa Zarephath. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks. Nakita niya ang balo intaon nangahoy. And he asked her, kay permiro pa nilang kita ka? Ingon din si Elijah, would you please bring me a little water in a cup? Kay giuhaw na siya, binaklay, kay layo kay gibaklay in taon, pati initaw, pag ito'y payong, kanang pwede patagaan ko nimo, isa lang kabaso nga tubig. Pero meron pa nilang kita, wala agad ingon siya nga, uy, karon pa tang kita, malo ra ba ko, yung pasig, unsay kasulti sa silingan. Dili pwedeng usahay conscious ka ita sa malicious nga consciousness. Hello? So, ingon siya, ingon si Elijah, pwede ba tagaan ko niya mag-isa lang kabaso nga tubig? As she was going to get it, diretso din ang babae nihatag, wala isa nga, kinsa po ka? Dugang-dugang na nakos, bagahin ako, dugang-dugang na kas problema na ako. So, diretso din siya, kuha. Sa diya nga, paingon na ang babae mo, kuhag tubig na isa kabaso. And he called to her, na ang pagpahabol si Elijah. Siya, pwede po apilan ni mo, isa lang ka, kanang, isa lang kaingkit nga, kanang tinapay. Kaya gigutom na in town. Alo, gigutom, giuhaw taon ang alagad sa Ginoo. Nga nagpriting wali, grabe ang mga mensahe, grabe ang tawag sa Ginoo sa iha. Pero grabe po ang kaaway nagsuko sa iha. So, gigutom o giuhaw. Sa tagaip, pwede po apilan ni mo pan. Kaya gigutom ang taon ng alagad sa Ginoo. Now, let's proceed to the next one. Wala naman ako nasugod kaya wala napas. But she said, I swear by the Lord your God. And siya hingin sa pasensya yun. I don't have a single piece of bread in the house. Wala na rabadyo ko'y tinapay sa balay. And I only have a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. Isa na lagid ka kung nga irina para himuon na kung pan nga is gamay na lang pud kayong oil dito gid sa lubot na gid sa butangas oil nya nangahoy ko karon kay para iluto nako kay last na gid namo ning pagkaon unya mamatay na dayon mi kay mao na magid ang last na mong pagkaon kay di po to hingayo nga pamilya. Diba? Kung hingayo siya nga wala pa siya nga mo ni nang last unya sugod ugma mangayo na ko silingan. Hello. Naagi tao nga bisag wa na dili hingayo magsalig si Ginoo. Sumuni nindot kaayo nga kining maayo tag kasing-kasing nga bisag pangayuan ta basta maayo tag kasing-kasing maluoy ta. Amen. So yun siya nga kalas na ginitaw na mo ni human amo ani kay last meal naman ni last ginamong pagkaon ni ako anak matay na. So maayo gidawat niya nagtanom siya og kindness. Nag-respect siya alagad sa Ginoo. Wala siya nga, kinsa magpog ka? Nagdugang-dugang, nagkabis mo, tabang ka na mo. Nagdugang-dugang, naman ang kas budget. Hello? Diba? So, tanawon na to sa inahitabo. So, no? But Elijah said to her, don't be afraid. Ay, nagkadlok. Go ahead, sa padayon lang. Buhata lang ang akong gisulti. Oh. But, make a little bread for me first. Isa, gigutom lagi ng taong alagad si Ginoo. Isa nga, unahin lang sa gigugluto kay gutom lagi kaayo.
Wala naging pa sa kanbanding, pagkainin mo, ipapag-abot, o pwede mo, ipapaluto, padyukodi mo, nangahoy, kini ko. Wala gid siya nga anak. Nirespeto gid siya alagad si Ginoo. Kadumtong jud ko siya dito mi sa Iligan. Invite me Thanksgiving sa isa ka family friend nga pastor na. Unya during sa testimony, ni share siya. Dako na tayo manis ato panuna. Pero pagsugod niya, grabe Bible study niya, lagi kay Bible study niya. Pobre pa lagi kaayo po, pobre po siya, pobre po mga membro. Bible study siya. Ang Bible study ano kay pobre man dili pud ka pa snack. So pag uli niya gutom, tadjud kay nag-backlash siya. Nakalabay man siya bikiri. Unya kini bitong gutom kay ka, lami jud kinunitaon. Unya problema wa jud kay kwarta. So dito sa dapit sa bikiri. Anak gid in town siya sa display sa pan. Ingon siya nga Lord, lami jud kay ka, gutom jud kay ko Lord. Pag umadyo nag-ampo, naalagay ni Hunog nagmotor. Ni Hunong ang nagmotor o niya, ingon dahil ito nagmotor. Pastor, pagpalit ko sa imong palito. Hello? Ingatong provision ni Lord. Wala din siya nagmanghay-manghay, sige Ginoo. Ang provision niya, tuwa sa lain. Amen. Sige sa Lord, lamig yung kay ikaw. Wadyo ko'y kwarta ipalitan ang mga awat po ko. Umansinig ang po, ni Hunong ang motor. Ingon siya, ingon tong driver, pag-is motor. Pastor, palit na diya. Pagkaon diya, Pastor. So, nirespeto sa talagad sino. Nga na, mangayat na tas Ginoo, di ta mga silingan. Di ta padungog-dungog. Amen. Hello? May nang mangayat tas Ginoo ba? Nga Lord, ikaw na Diyod. Nga anak mo Diyod ko. Lord, kabalo na ka. Isa, but sulti naman siya ako sa inyo. Wala namin sa bunumot. Kung anak naman Diyod ko sa una-una, Lord, kabalo na Diyod ka. Kabalo na si Lord. Pagkataon-taon, anak yan, She! Kao! And siya nga, naalagi ko diri. Dakan kay kong dalang sabon. Dakan kay siya dalang sabon humot. Kung tanawa, dakan-dakan pala yung lain pag sip. Amen. Kasulayan tayo ni Lord. Hello? Ayaw kay padong-padong-dungog si Lord. Kabalogin si Lord. Lord, kabalog ka Lord. Muragin ako sekreto. Kabalog ka Lord. Kalma lang din ko anak. Magpaabot na lang ko sa improvisyon. Ingana ako. Di kay, padungog-dungog din ta nga. Ampo ninyo. Patapag kong pag-ampo. Diretso ko si Lord. Amen. Kay ulo kay magpadungog-dungog tao eh. Amen. Hello. Wala mi naanad-anak sa among pamilya. Nakadungdung ko sa among pamilya. Wala ganyan. Ato sa imong uncle, ato sa imong auntie, sa side sa imong mom, sa side sa imong papa. Wala jud gana. Ingana gid ang training sa among pamilya. Hello. So let's proceed to the next one. Okay. For this is what the Lord, the God of Israel says, there will always be flour. Ingon, ang declaration sa alagad si Ginoo sa, buhati lang ko, lutuin lang sa kugpan. Kaya ingon si Elijah. Kaya mo nang giingon si Ginoo, the Lord God of Israel. There will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rains and the crops grow again. Kaya tinggutuman to. Nag-declare ang alagad si Ginoo. Nga, kay matod pa sa pulong si Ginoo, nga gipadaig ni Lord kang Elijah. Nga dili kahutan. Matod pa, adunay kanunay flour para luto sa ato pa, naay kadunay bugas sa ila, kay bread man ang ilang kinaon. Kita ka ng bread snack ra. Bisag sikit ang kaon o bread. Agitangita, magit atong ginhawag kanon. Kinsa ingana. Adto dito ko sa uban dapit, dili man sila mamahaw, sige bread, sige bread, sige bread. Basta kay, mura kong kalipong og kinaog bread, kaya pangitag akong ginawag kanon. Hello? Sa, wala, naanay kanunay, naanay kanunay, nga, kanang harina, o olive oil pag yun. Matod pa, nga mabilin sa inyong contain. Hangtod, ipadala ni Lord ang ulan. Hangtod ka naanay, abot. So as we show respect to the servants of the Lord, na ay milagro, amazing provision. Amen. Amazing provision. Matud pa, as we
show respect, and as we support the ministry and the ministers, na agi amazing provision ihatag ni Lord. Kay dili siya Dios nga makalimot sa atong gipang tanong, atong gipang pugas. Hello? So, inga na igsuon. Praise be to God. Hallelujah. Let's close our eyes. I'm not yet done of my message. There will be a part 3 of this message. Shall we all stand up and thank the Lord for His message that He has given unto us this day of worship. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory to God in the highest.